Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay linggo na naman. Aking background ay nandito ako sa puno ng mga kahoy. Ayan, ilalim sa puno ng mga kahoy. Para relax sa isipan. Gusto kong ma-relax yung aking isipan. Bagamat kanina ay dumalo ako sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo kaninang umaga, alas 6 ng umaga. At yun, muli kong natanggap yung mga aral na dapat taglayin sa buhay na ito, sa araw-araw nating gawain, kung ano yung mga dapat nating gawin o kung ano yung mga hindi dapat. Kasi itinuro kanina, alam yan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, yung paraan ng pamumuhay na hindi dapat gawin, na itinuro ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa buong Iglesia. Pinagsikapan nilang ihanay mula sa Biblia kung paano yung paraan ng pamumuhay sa araw-araw, kung paano makitungo sa kapwa, kung paano ang pagdadala ng hanap buhay, at kung paano maglingkod sa Ama. Yun po, alam ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nakasamba na ngayong umaga. Pati yung noon ngang mga nakaraang mga pagsamba, pati yung paglalasing talagang itinuturo kasi nga nakakawala ng ng dignidad sa isang tao pag lasing na lasing ka na, kahit pa mataas yung pinag-aralan mo. Kung lasinggo ka naman, pasuray-suray, anong magiging tingin sa'yo ng mga tao? Halimbawa, teacher, professional, o kaya nasa pamahalaan, tapos ganito, lasinggero, pasuray-suray kung maglakad, na may sasakyan, napakatulin magpatakbo kasi lasing na. Yun yung sinasabi ko, na lahat ng lahat ng antas sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung uri ng pamumuhay ng mga miyembro, yung pakikitungo sa kapwa, yung pamumuhay, paghahanap buhay, itinuturo ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ganyan sila kabisi. Alam po ninyo, ang Iglesia ni Cristo ay laganap na sa buong mundo. Laganap po yan sa buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ang mundo ay nasa 7 kontinente. Mayroong 7 kontinente. At yung 7 kontinente na yan, nandyan ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Hindi lahat ng tao sa mundo, Iglesia ni Cristo. Pero sa 7 kontinente, nandyan ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Bagamat maraming lahi, dito lang sa Pilipinas, ilang lahi yan, ilang lingwahe. Paano pa kaya yung buong mundo? Maraming lahi, maraming salita na umanib na sa Iglesia ni Cristo, pero iisang doktrina, iisang pananampalataya, iisa ang kinikilalang Diyos, iisa ang tagapamahalang pangkalahatan o leader, ang kay Eduardo Manalo. Nagkakaisa ang mga ministro at ang tagapamahalang pangkalahatan sa isang layunin. Ganyan kabisi ang tagapamahalang pangkalahatan. At sa social media, hindi niyo makikita na nagsasalita na siya ng mga kung ano-anong masasakit na laban sa ganito, laban sa ganun. Walang ganun, kasi tahimik lang sila. Ang attention nila ay nakapokus sa Iglesia ni Cristo at sa mga kababayan na nasasalanta ng mga kalamidad, na nangangailangan ng tulong. Kung naaalala po ninyo yung bagyo na napakalakas noon dito sa Pilipinas, super bagyo yun, dahilan na napabalita ang
Pilipinas sa buong mundo dahil sa bagyong yun. Yung mayroong international name na Haiyan dito sa Pilipinas ay Yolanda. Marami po ang tumulong noon. Maraming tumulong. Pero isa ang Iglesia ni Cristo na nagbigay ng lingap sa mga nasalanta. Ganyan po kuan ang isipan ng tagapamahala sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang para sa iglesia ang iniisip, kundi para sa mga nangangailangan ng tulong. Ganyan po sila kabisi. Kaya yung pagmamahal nila sa iglesia, kung gaano nila kamahal ang iglesia, yun din ang ipinaparamdam sa mga hindi kaanib. At iyon ang itinuturo sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sa bawat mga pagsamba at sa bawat mga pagtitipon. Kasi ngayon napapansin po ninyo, halos linggo-linggo mayroon silang ginagawang, kung hindi man linggo-linggo, 2 beses sa loob ng isang buwan, lahat ng mga may tungkulin, mga ministro, lahat ng mga may tungkulin nagkakaroon ng online na pagpupulong. Ang main nandoon sa Central, sa Manila. Pero konektado sa lahat ng mga distrito sa loob ng Iglesia ni Cristo para maituro, maipaabot kung ano yung dapat maituro sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya ako nararamdaman ko yung mga comment ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo tungkol doon sa video na nag-viral na, siguro malaki na ang income niya, yung si Epifanio Labrador, napakalaki na siguro kasi talagang nag-viral sa lahat ng mga kapatid yung grabe niyang pagmumura, hindi lang sa tagapamahala, sa buong iglesia. Akala ko ha, kasi may napanood ako na sinasabing humihingi na daw siya ng tawad, pasensya sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun ang akala ko, pero hindi. Kasi may bago siyang video ngayon na napanood ko, na-record ko. Talagang napakatigas. Naalala ko tuloy yung mga nakaraang mga pangyayari, panahon pa ng sugo. Naikwento lang sa akin ito ha, kasi naipanganak ako 1974. Wala na yun. Wala na sila. Ito naikwento lang sa akin, panahon pa daw ng mga Hapon, inuusig na ang Iglesia ni Cristo. Yung panoorin po niyo yung The Felix the Movie. Nandun ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Yung Felix the Movie, sigurado yun. Kung ano yung nandun sa pelikula na yun, yun ang totoong nangyari, yun ang ikinento sa akin. Yung pag-uusig sa Iglesia ni Cristo, pag-uusig sa mga miyembro, pag-uusig sa mga ministro. Yung mga Hapon ang unang-unang kumalaban noon, at iba't ibang mga relihiyon na malalaki, pero hindi sila nagtagumpay. Yun ngang mga Hapon, yung napanood ko kasi yung Felix the Movie, habang nangangasiwa ng pagsamba yung sugo, ang kapatid na Felix Manalo, pinasok ng mga Hapon yung kapilya. Tinutukan siya ng baril na may kutsilyo sa dulo, ang tawag doon, bayoneta ba yun? Pero hindi na patinag ang sugo. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtuturo sa pagsamba. At yung Hapon, alam nyo kung anong nangyari? Kinikilabutan ako. Nanahimik na lang, biglang umupo doon sa pelikula. Kinikilabutan ako. Nakinig na ng pagsamba.
Opo. Ga- Ang gusto ko lang ipaliwanag, maraming pag-uusig. Gusto ko, ang punto ko rito, maraming pag-uusig na dinanas ang Iglesia ni Cristo. Mula noon, maging sa panahon ng Kairanyo Manalo. Si Kairanyo Manalo, ang papa niya ay ang Sugo, ang kinikilala ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Felix Manalo ang Sugo sa huling araw. Tapos si Ka-Erdi naman, Kairanyo Manalo, anak niya ang tagapamahala ngayon, si Ka Eduardo B. Manalo. Opo. Kaya si Ka Eduardo ay pangatlo henerasyon mula sa Sugo kay Ka-Erdi, tapos ngayon sila ang pinagtiwalaan ng Diyos na mamahala. Kasi noon pa man, nung panahon pa ng mga Israel, yung mga nag-aral ng kasaysayan, pumipili ang Diyos ng mga mangunguna sa Israel hindi sa iba't ibang angkan, kundi iisang angkan lang. Napansin ba ninyo? Si Abraham, Isaac, tapos nagkaanak si Isaac ng 12 ba yun? Iisang pamilya yun. Mula sa 12 anak, nagkaroon ng iba't ibang lahi, iba't ibang lipi, naging bayang Israel. Kaya, ayun, iisang pamilya pa rin yun. Pero mayroon pa rin siyang ibinukod doon mula kay Josue. Josue ba yun? Yung Jose o Josue? Itama ninyo ako kung mali. Basta ang punto ko lang, sa iisang angkan lang siya kumukuha ng magiging leader sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi siya kumukuha sa iba't iba. Halimbawa, ako, tapos kukunin na ganito, manguna diyan sa ganyan. Tapos sa iba na namang tao, hindi ganoon. Magkakamag-anak. Tapos nga, ito, balikan natin yung ka Eduardo Manalo ngayon, ang tagapamahala ngayon ay nag-aral sa aking pagsisiyasat, pagtatanong lang sa mga kapatid natin at sa mga ibang mga ministro. Nag-aral daw sa UP. Kasabay niyan yung pag-aaral din niya ng ministro. At nagtapos daw siya noong 9. Panoorin na lang natin. Hindi ako sure eh. Bilang Ka Eduardo ay isang tagapanguna na nagdadala ng liwanag at inspirasyon sa marami. Ipinanganak noong ika-31 ng Oktubre taong 1955 sa lungsod Quezon, siya ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, King. Isang kahangahangang tagapaglingkod, si Ka Eduardo ay bahagi ng ikatlong henerasyon ng pamilyang Manalo na namuno sa iglesyang ito, matapos ang kanyang ama na si Eranio G. Manalo at ang kanyang lolo na si Felix Y. Manalo. Edukasyon at paghahanda sa paglilingkod hindi lamang taglay ni Ka Eduardo ang karunungan, kundi pati na rin ang malalim na pagkilala sa kahalagahan ng edukasyon. Natapos niya ang Bachelor of Arts sa Filosofia sa Diliman noong 1978 at sabay nitong tinapos ang Ministerial Studies sa Evangelical College, ngayon New Era University College of Evangelical Ministry. 1978 pala siya nagtapos ng pag-aaral sa UP kasabay nung kanyang pag-aaral ng pagkaministro. 1978. Yun. Talagang idol siya ng marami. Ayan, napapansin ninyo yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo pag namimigay ng mga magazine, yung pasugo, nandoon yung mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Monthly yun yung kada buwan yung mga pasugo. Bawat distrito nandoon kung ano yung ginagawa. Tapos makikita rin doon kung sino yung mga dumadalaw sa tagapamahalang pangkalahatan. Iba't ibang mga matataas na tao nagpupunta sa kanya, nakikipag-usap. Pero hindi ito binabalita sa mga TV, sa radyo, kundi dito lang sa pasugo ng Iglesia ni Cristo. Ganyan po katahimik ang Ka Eduardo B. Manalo. Kinikilala siya ng iba't ibang leader sa buong mundo.
Iba't ibang leader, iba't ibang ambassador nagpupunta sa kanila sa opisina, sa tanggapan, sa sentral. Gaya ng anong tinuro kanina sa pagsamba, yung unahing kunin yung karunungan na yun ang magdadala sa iyo sa katanyagan. Sabi nga kanina pag inuna mo yung karunungan, uupo ka sa upuan ng mga hari. Sino ba yung mga hari? Yan yung mga maharlika, yung mga kinikilala. Pag mayroon kang karunungan, pag nakapagtapos ka, kahit galing ka sa baba, pinakamahirap, kung nakapag-aral ka, yun ang magtatanyag sa'yo. Dadalhin ka doon sa kinauupuan ng mga tanyag. Mga maharlika, yun yung mga hari, yun ang nasa Biblia, yun ang nangyari. Sa totoong buhay, sa realidad, ganun yun. Kaya itinuro kanina din yung pagkuha mo ng karunungan. Pero sa tamang paraan, baka magkaroon ka ng karunungan, magmamayabang ka na, ako na ang ganito, ako ang nakakaalam ng lahat ng ganito. Wala yun. Ganun po kabisi ang tagapamahalang pangkalahatan. Halos wala na siyang panahon sa kanyang sarili. Iniuukol niya ang kanyang panahon sa iglesia ni Kristo, para sa buong mga kapatiran natin na nasa iglesia ni Kristo sa buong mundo. Halos wala na silang pahinga. Tapos mayroong isang tao na bigla na lang magsasabi ng kung ano-anong masasakit na salita, kung ano-anong binibintang, pinaparatang kay Eduardo B. Manalo. Una nating alamin, ano ba ang magiging kaso ng ganyan pagpapakita pagsasalita ng masasakit sa public, kasi itong social media public yan. Tapos yung video niyang yun ay yung binabanggit kong tao, kilala ninyo, live stream yun nakita ko sa kanyang playlist, mayroon siyang mga playlist sa kanyang video. Ayan, ito ipakikita ko rin sa inyo yung kanyang video, sa short video kung siya nga yan. Ayan. Mga kababayan, na magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Timario Salvador na nagsasabing mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Wala siyang face mask sa short video na yan. Pero yung pagsasalita niya ng masasakit sa iglesia, sa pamamahala, ay nasa live stream sa Kwan. Makikita yun sa kanyang playlist. Siguro malaki na ang income niya. Ito, ano ba ang magiging parusa ng legal ba yun, yung pagsasalita ng masasakit sa ibang tao yun, sa hindi mo kaano-ano o sa anong grupo man yan? O ito, panoorin natin. Ano nga ba ang kaso na maaaring isampa sa isang tao kung ikaw ay minura, pinagsalitaan ng mga masasakit na salita sa harap ng maraming tao? Yan po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Tungkol sa oral defamation or slander. According to Article 358 of the Revised Penal Code, to wit, according to our law, slander or oral defamation shall be punished with arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period if it is of a serious and insulting nature. Otherwise, the penalty is arresto minor or fine exceeding 200 pesos. Slander po o pagmumura or oral defamation is a serious offense because if you will be convicted, you will be imprisoned. May kaukulang kaparusahan na pagkakakulong kung ikaw po ay mapatunayan na may sala. To the enactment of Republic Act 10.21, which amended the various provisions of the Revised Penal Code, the fines for both serious and simple slander have both been revised. So, dinagdagan na po ang kaparusahan sa grave oral defamation and simple oral defamation. According to the new law, serious slander is now punishable by imprisonment of arresto mayor in its maximum period to correctional in Mabigat its pala yung minimum period or parusa. 4 Mabigat. months and 1 day to 4 years and 4 months or fine ranging from 20,000 to 100,000. While the simple slander is punishable by arresto minor or 1 day to 1 month of imprisonment and fine of not exceeding 20,000. Kahit na pagmumura lang yan o pagsasalita ng mga
masasakit na salita sa harapan ng maraming tao, napakalaki po ng maaari niyong bayaran kung ikaw ay mapatunayang nagkasala. Biruin yan, 20,200. Ayun, sana maliwanag po yung kung ano man yung mga parusa doon sa pagmumura, pagsasalita ng kung ano-anong masasakit na salita. Ay maaaring may magsabi, magaan lang naman pala. Magaan. Para sa akin, napakabigat yun. Para sa akin yun. Yung kahihiyan mo lang. Nako. Malaking hindi lang sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa mga nakakakilala sa iyo. Paano? Siguro malaki naman ang income niya sa kanyang YouTube, sa kanyang mga video. Kasi viral na siya eh. Yung ito po, mga kapatid natin na nagko-comment. Kasi may napanood ako na gusto daw siyang dukutin, gusto daw siyang patayin. Wag po, hindi po kayo maniwala doon. Wag. Wala pong ganon. Naniniwala ako na ang Iglesia ni Cristo ay idadaan sa rule of law ang anumang kaso yan nahaharapin. Idadaan sa legal, dadaan sa korte. Hindi po dinadaan sa bugso ng damdamin. Kung kilala man ninyo siya, yung nagsalita ng masakit sa iglesia at sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ay kausapin ng maayos. Kung kakilala ninyo siya, huwag po kayong magbabanta kasi sinasabi niya pinagbabantaan daw siya. Marami daw nagme-message sa kanya. Ito, panoorin natin. Mayroon pa kayong pabanta-banta sa akin, mga diputa kayo? Ha? Tingnan niyo yung mga message sa akin, mga kababayan, ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot. Ayun, oh. Tapos may mga napapanood din ako ng mga video na ewan kung totoo lang na kinasuhan na daw siya ng iba't ibang kaso. Hindi ko alam kung totoo, napapanood yun, pero idaan sa kwan legal, dalhin sa korte. Maging mahinahon po, maging mahinahon. Ano po, Diyos na po ang bahala. May mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo na nasa pulis, nasa mga kapulisan, may mga abogado, ay sila po ang nakakaalam kung ano ang kanyan, kung ano ang dapat gawin. Huwag po natin ilagay sa ating kamay yung batas, yung totoo, yung damdamin natin talagang masakit. Ako man, hindi ko na tinapos yung video kasi iba yung pakiramdam. Kaya gano'n lang po, maging mahinahon lang. Itong video niyang ito ay 5 oras pa lang ang nakakalipas. Ibig sabihin, kagabi ito panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na po yung lingkod, Epifanio Labrador. Ito pong naging hakbang po ng Iglesia ni Cristo na kung saan lumalabas po na niloloko po ang taong bayan. Talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulonggisan ng reliyong Iglesia ni Manalo. Pero sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko na po ikinagulat yan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. Ay, naku po. Abi ba naman ay tulonggis daw. Hindi na niya sinasabi yung Iglesia ni Cristo, sabi niya Iglesia ni Manalo. Ang laki-laki nung nakasulat sa harapan ng kapilya Iglesia ni Cristo. Wala namang nakarehistro sa pamahalan na Iglesia ni Manalo Nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulonggisan ng reliyong Iglesia ni Manalo. Pero sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko na po ikinagulat yan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. Naalala ko tuloy yung kasaysayan ng mga kapatid natin sa Tarlac.
Yung Hacienda Luisita, marahil na panood na ng iba, Hacienda Luisita. Nasa loob sila ng Hacienda Luisita. Yung Hacienda Luisita ay nasa Tarlac noon. Hindi ko alam ngayon kung nandun pa rin itong panahon na ito. Pero yung mga kapatid doon, inusig din sila. Lahat ng mga kapatid doon, mula bata hanggang matanda. Pupunta sila sa palengke, pag nalamang Iglesia ni Cristo, hindi sila pagbibilhan. Wala kang mabibili na kahit ano. Sa mga tindahan, ganun din. Halimbawa, pupunta sila sa bayan, makakita ng sasakyan, motor, sasakay sila, tatanungin sila ng mga tao, di ba Iglesia ka? Iglesia ni Cristo kayo? Hindi sila isasakay. Ganun sila inusig. Grabe yung pag-uusig na yun. Hanggang sa nakarating sa pamamahala, panahon pa yun ng Eranio Manalo. Kaya inalis sila, nagpasya ang pamamahala noon. Inalis sila doon, papunta sa Nueva Ecija. Alam po ninyo, habang naglalakad sila, napanood ko yun sa video, sa isayan. Inaawit nila yung kahalalan nila na ako'y Iglesia ni Cristo. Naglalakad lang sila mula Tarlac, Hacienda Luisita hanggang Nueva Ecija. Marami sila, puro mga kapatid. Inusig sila noon. Ganun ibig ko sabihin, mula noon talagang inuusig na ang Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam bakit. Siguro tama yung kasabihan na kapag ang isang puno, ayan yung nasa likod, maraming puno pag ang isang puno hitik ng bunga, maraming bunga yan, binabato yung mga bunga. Pero yung isang puno na madalang ang bunga, papansinin ba yun? Hindi. Ganyan ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Katulad ngayon, yung nangyayari ngayon na akala ko nga nanahimik na siya. Kasi sabi ng mga nababasa ko sa Facebook, sa YouTube, na humingi daw siya ng tawad. Pero kabaliktaran Yan nga, napanood ko pa rin yan. Tuloy natin. Malayo sa kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana ipinahintulot nitong mongoloid na leader nila na si Eduardo Manalo, na kung ang pagiging kung titignan mo sa pagiging demonyo, talagang chablot. Ay nako, sabihan ba naman na mongoloid ang leader ng Iglesia ni Cristo? Dapat sana alisin niya yung face mask niya pag nagsalita. Akala ko matapang siya naka face mask. Sabihan ba namang mongoloid ang tagapamahalang pangkalahatan? Grabe magsalita. Grabe. Hindi yata niya naintindihan yung sinabi ng presidente na tutol ang presidente sa pag-impeach sa vice president. Yun din ang sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo. Ewan ko na anong, hindi mo malaman kung ano yung takbo ng utak ng taong ito. Siguro gumagawa na lang siya ng ganyang content para sumikat, pero maling paraan. Tuloy nga natin. Gusto nilang kontrolin ang Kamara para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara. Sa totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng Iglesia ni Manalo. Lagi niyang binabanggit Iglesia ni Manalo daw. Lumaki na daw ang ulo. Sa mga makakapanood nito, maging mahinahon lang po tayo. Dapat normal lang.
Huwag padadala sa bugso ng damdamin. Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Ang ina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Ha? Iglesia ba talaga kayo ni Kristo? O iglesia kayo ni Manalo, mga demonyo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo, kahit 100 beses pa kayo mag-rally, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mayroon daw mga nagbabanta sa kanya. Sabi niya, ewan kung totoo yun na may mga nagbabanta sa kanya. Pero yun ang sabi niya eh. Pero ito ha, naniniwala ako na yung lahat ay idadaan sa legal, idadaan sa korte. Huwag po kayong padadala ng bugso ng damdamin, mga kapatid, na nasa Iglesia ni Cristo. Kitang-kita ang mga ginawa niya. Sinasabi niya, talagang malulutong yung pagmumura. Pero maging mahinahon lang. Kagaya nga ng sinabi ko, may mga kapatid tayong mga abogado, mga pulis. At may mga nagsasabi pa na ginawa na daw niya iyon noon. Ewan ko lang kung totoo. Ngayon, inulit na naman daw. Mas matindi daw ngayon. Kaya, sa ating kaibigan na yan, na vlogger, maaaring sabihin mo na, kaya kong bayaran yung nagawa kong kasalanan kung mayroon man. Pero, sige, palagay natin kayang bayaran. Yung kahihiyan, yung asal, hindi magandang asal yan sa isang vlog content creator. Nagsasabi ng kung ano-anong masasakit. Ewan, Diyos na lang ang bahala. Hindi ko lang mapigilan yung damdamin ko kasi nasasaktan din ako. Tinitira niya yung peace rally. Talagang maraming humanga doon sa peace rally, National Rally for Peace na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang yung ilang mga pare, hindi lang si President Marcos, pati si ex-President Rodrigo Duterte at si Vice President. Sinabi rin nila na maganda yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. At napanood ko dahil nandun ako nung rally mula umpisa hanggang natapos. Alas 4 pa lang, alas 3 pa lang ng madaling araw nandun na ako sa location eh. Doon ako mismo sa harap ng stage. Pinanood ko lahat. Wala namang nangampanya doon. Ewan kung anong nasa isip ng taong yun. Sabi niya pinagbabantaan daw siya. Pati daw yung buong pamilya niya. Ito, panoorin natin. Sa pagmumukha pa lang ni Manalo sa pagmumukha pa lang ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga diputa kayo. Maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo na mayroong pagkakakilala talaga o pagkatakot sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Ay. Ito lang ang masasabi ko. Ang Iglesia ni Cristo ay mabait. Ang tagapamahala ay mabait. Napakabuti. Napakababa ang kanyang kalooban. Hindi siya karapat dapat na murahin. Hindi niya deserve yung mga ganong salita ng isang tao.
Hindi ko alam kung paano sabihin yung ganun. Kayo na lamang po ang bahala. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga nagko-comment sa aking video na mga kapatid, kagaya ng sinabi ko po ay maging mahinahon lang. Yun lamang po. Maraming salamat.